Welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, into the Son, into the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo dahil na binigyan mo ako ng lakas at pag-uunawa sa pagbabasa at panaliksik sa Bible at aking natutuhan at aking naunawaan ang mga bagay na aking hinihingi sa iyo na ako'y patnubayan ng Espiritu Santo upang maunawaan ko ang bawat himay-may na nakasaad sa Bible at ang aking gustong malalaman na mga history na mga banal. Lord, maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng katalinuhan at pag-uunawa ayon sa nakasulat sa Bible at ayon sa aking pag-uunawa at aking ibinabahagi sa aking kapwa sa pamaraan ng pagbibidyong ito. Alam ko, Lord, na pinapangarap ko na lagi kitang kasama at ikaw ang nagiging buhay ko simula pa nung bata ako hanggang ngayon at aking dinadalangin at aking pinapangarap na makasama kita at ito aking natutupad dahil ibinigay mo sa akin ang pagkakataong ito na sa pamaraan ng papanaliksik sa Bible binigyan mo ako ng lubos ng pag-uunawa at aking ito ibabahagi upang kahit sino man ang makarinig nito ay makadagdag kaalaman sa kanilang panampalataya at maging saksi na katulad ko sa kabutihan mo, mahal na Diyos, Lord Jesus Christ. Amen. Okay, brothers and sisters, previous video natin, nanaliksik tayo ukol sa mga magulang ni Virgin Mary na ating ina, no, ni Mama Mary. So ating napag-alaman na si Saint Anne at saka si Saint Joaquin ang kaniyang mga magulang. Kumbaga yun na yung lolo ni Jesus Christ, di ba? Now, anong patron ba si Saint Anne? Kasi usually yung mga santo natin ay ginagamit ng mga bayan natin, ginagawa sila mga patron, sila yung tagapagligtas o sila yung pinaniniwalaan natin na magliligtas sa atin dahil na yun yung ating tradisyon bilang Romano Katoliko. Ngunit of course yun sila yung mga santo natin ay namamagitan sa atin patungo kay Jesus Christ, beside nga tayo mismo ay makadirect tayo sa paghingi ng tulong sa ating mahal na Diyos kasi siya yung ating Ama. Ngunit yung mga santo, sila ho yung mga banal, sila ho yung mga ehemplo natin, sila ho yung mga simbolo na dapat nating gayahin upang maging banal din tayo. So si Mama Mary, hindi pa ipinanganak, ay naiplana ng ating mahal na Diyos. Si Lord isang Diyos ho siya. Magawa niya ho ang lahat na bagay na dapat natin paniniwalaan. Brothers and sisters, so si Saint Anne, siya yung patron ng mga nanay, ng mga lola, ng mga lulo, mga pamilya, mga babaeng halagang busong, buntis, at yung mga babaeng hindi makaanak, no? Siya yung patron, si Saint Anne. So, mayroon tayong mga church nito, yung Minor Basilica and Archdiocese Shrine of Saint Anne sa Taguig, no? Sa Metro Manila sa Taguig. Mayroon sa Mulo Church, no? Ang Santa Ana, ang Parish Church na Santa Ana. National Shrine and Parish of Saint Anne sa Bulacan, no? So, si Saint Anne, yun ang nanay ni Mama Mary. So, siya yung patron, siya yung atin na hinihingian ng mga tulong na magprotekta sa mga lola, mga nanay, mga babae nga buntis, kag ang mga babae na hindi makaanak, si Saint Anne, no, si Saint Anne. And then si Saint Joaquin, yung father ni Mama Mary, siya din ho yung mga patron ng mga lolo, mga tatay, at sa mga
lalaking hindi makabigay ng anak, no? Mga mag-asawang hindi makaanak. So, yung Saint Joaquin, makikita ito dito sa amin sa Iloilo, sa Saint Joaquin, ano? And then sa Paco de Manila, si Saint Joaquin, no? Sa Laguna may Saint Joaquin, ano? Sila yung mga patron ng mga lalaki na hindi ho makaanak. So, si Saint Anne kag si Saint Joaquin, yung magulang ni Mama Mary. Sila hong dalawa yung patron natin sa mga lola at lolo. So, yun. So, sana naunawaan ninyo at naintindihan ninyo ang mga bagay na ito. Kahit ako mismo, sa pananaliksik ko, ngayon ko lang nalaman na si Saint Anne at si Saint Joaquin ay mga magulang ni Mama Mary at yun ang lulo ng atin Diyos ng buhay na si Jesus Christ. Kasi si Jesus ay nagpakatao para tayo ay mailigtas sa ating kasalanan. So, hindi pa ipinanganak si Mama Mary, bliss na ho siya dahil nasa plan na ng mahal na Diyos na siya yung magiging ina ni Jesus Christ. At alam niyo ba, brothers and sisters, na si Mama Mary, maraming dala na patron, ano, na siya yung tagapamagitan sa ating mga tao at sakay Jesus Christ. No, marami din siyang mga patron, yung Immaculate Conception, no? Patron ng mga nanay, mga babae, ng mga mahirap, no, ng mga nagbubuntis. Yun yung Our Lady of maraming titulo si Mama Mary. Lady of Lourdes, Lady of Fatima, Lady of Guadalupe, Perpetual Help. No? Yun ang mga titulo niya dito sa mundo. Yun ang kanyang papel dito sa mundo. Ang patron ay isang santong, isang taong banal na tinuturing na tagapagtanggol o tagapag-alaga ng isang partikular na grupo, lugar o bagay. Sila ay tinuturing ng mga modelo ng panampalataya at mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Yes, brothers and sisters, totoo ho yun. Alam niyo ba kung bakit? Kailangan ho natin na tinatawag bigyan kahulugan o bigyan ng kahalagaan yung ating mga patron kasi sila ho yung mga modelo natin, sila ho yung mga ehemplo natin, sila ho yung ating gagayahin, sila ho yung mga kaagapay ng ating mahal na Diyos, no? So, alam nyo ba, makikita natin yung patron, ang mga santo sa Bible. Nandito ho yun. Dapat natin unawain ho yun. Ang halimbawa lamang dito sa Revelasyon na chapter 5 verse 8, no? Nakalagay ho dito ang mga bagay nito. Ang mga 4 na nilalang at ang 24 na matatanda ay nag-aalay ng mga panalangin sa Diyos na nagpakita ng kanilang pagtataguyod sa mga santo. Alam niyo ba, brothers and sisters, na nasa Bible ho nakalagay ho sa ating Bible nakalagay ang 4 na nilalang na buhay. Alam niyo ba ang 4 na nilalang na buhay? Kung sino ang mga tao na yon? Nakalagay ho yun sa Bible. At may doon ho na 24 na matatanda. So, sila ho yung nakalagay ho sa Bible. So, ako ho'y naniniwala na sa trono ng mahal na Diyos may 4 na buhay. Alam niyo ba, brothers and sisters, para sa akin yung 4 na buhay ay isa ho dyan si Mama Mary at isa ho dyan ay si Elias. Yun ho, yung aking panampalataya. Ang 4 na nilalang na buhay, basahin natin dito sa pahayag, dito sa pahayag 5 verse 8. Basahin natin. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay. Nakalagay ho yun, 4
apat na nilalang na buhay nandito ho sa Bible. At ang 24 na matatanda may hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyan. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. So maliwanag ko, may apat na nilalang na banal. Kung inyo ho maalaala na si Elias ho ay inakyat lamang ng mahal na Diyos sa langit. Siya ho ay inakyat ng mahal na Diyos sa langit. Inakyat ho siya sa langit. Kasakay ho siya sa karawahing apoy. Buhay ho siyang inakyat sa langit. Si Mama Mary ho, hindi nakalagay sa Bible ang kanyang pagkamatay. Inakyat ho siya sa langit. So, dalawa. At hindi ko lang matatandaan, ngunit hahanapin ko. May dalawa pa hong buhay na propeta. Mayroon pa ho. Hindi ko lang matandaan. Pero silang dalawa ay inakyat din ho sa langit. Ngunit sila ay nakaranas ng kamatayan sa pinakahuling yugto ng tinatawag na pag-judgment ng mahal na Diyos. Ay namatay ho sila sa dahil sa punishment ng mga bad. Ngunit nang sila ay namatay, after 3 days na sila ay binigyan ng pinaakyat sila ng mahal na Diyos sa langit. Binuhay sila ng mahal na Diyos at pinaakyat sila sa langit. And after that ay nagkaroon ng pinakamalakas na lindol na hindi pa naranasan ng sangkalibutan. Yun na ho, yun yung sa aking pananaliksik. Itong dalawa pang buhay atin pa alamin at atin pa hahanapin at atin patunayan. Ngunit ang dalawa ho ay alam ko na si Propeta Elias at saka si Mama Mary. Kasi apat na buhay at yung 12 nakalagay na nagkatira pa sa harapan ng kordero ng Diyos ang 24 na matatanda. Yung 24 na matatanda na ito yung ating mga propeta, yung mga banal natin, yung mga sent natin, brothers and sisters. So, ibig sabihin, yung mga sent natin is talagang atin ay tagapamagitan sa ating mahal na Diyos. Kung maalala ninyo sa mga vision natin, sa mga tumutulong natin, makikita natin yung mga sent natin sa mga panaginip natin. Kaya nagsisimba tayo, nagdidevotion tayo. Kaya yun ho, brothers and sisters, ang dapat natin ho unawain at atin bigyan ng kahulugan, no? Malalim pa na pag-uunawa. Ngunit napaka liwanag ho. Dahil na saan pa natin makikita yung mga patron natin sa Bible. So, dito sa pahayag, chapter 5, verse 8, nakalagay ho, nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay. Brothers and sisters, napakaliwanag. At 24 na matatanda, no, na may hawak na alpa at bawat isa ay may gintong mangkok na puno ng kamanyan. Ito ang panalangin ng mga bawat isa. Inaawit nila ang bagong awit na ito. So, brothers and sisters, ako'y naniniwala at ako'y naging saksi sa kabutihan ng ating mahal na Diyos. Naging saksi sa lahat ng mirakulos, sa lahat ng bagay na nandito sa mundo. Ako ay naging saksi, no? At ito pa, makikita pa natin dito sa Timoteo 1 Timoteo chapter 2 verse 5. Nakalagay din dito yung sinasabi na verse 5, Timoteo 2 verse 5 nakalagay din dito na
Basahin natin, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na tagapangaral, apostol at tagapagturo ng panampalataya at ng katotohanan. Ito nga mga hintil katotohanan ng sinasabi ko, hindi ako nagsinungaling. O, diba? Si Timoteo naman ho yun. Siya ho ay isang propeta, isa rin siyang banal. So, si Jesus Christ ang patunay ng mga taong banal na nanampalataya sa mahal na Diyos. No? So, ang mga santo natin ay totoo sa ating Romano Katoliko. Tayo lamang ang naniniwala sa mga santo at sa mga banal. Tayo lang ho ang nagbibigay ng kahalagaan na bilang patron, lalo pa kay Mama Mary. So, lagi natin tatandaan, nasa Bible ho nakasulat, nasa Bible ho nakalagay ang 4 na nilalang na buhay at 24 na matatanda. Yun ho sila sa harapan ng trono ng Diyos. Sila ho yung ating mga banal, yung ating mga santo. At ang 4 na buhay na nilalang, atin ho alamin kung sino ho yun. Para sa akin, isa si Propeta Elias. Kasi si Propeta Elias, inakyat ho yun sa langit ng dragon na, karuwahe na apoy. Ano si Mama Mary, hindi rin nakalagay ang kanyang pagkamatay sa Bible. At saka atin paalamin kung sinong dalawa para atin malalaman at makapaghanda rin tayo sa mga bagay na ito upang sa pagharap sa pagbalik ng ating mahal na Diyos. At magiging isa tayo sa magiging pinili ng ating mahal na Diyos. Ako ho ay pangarap ko na makapiling ang mahal na Diyos sa buhay na walang hanggan. Pangarap ko maging isa ako sa pinili niya sa buhay na walang hanggan. Kayo rin, brothers and sisters, pangarapin ninyo na mabuhay kasama ang mahal na Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat natin paghahandaan ng mga bagay na iyon. Amen? Amen.